Magandang umaga sa bawat isa. Buksan ninyo ang inyong pong Biblia sa Book of Zechariah. Every Sunday morning, pinag-aaralan po natin ang Book of Zechariah. At si Zechariah po ay isa sa mga post-exilic prophet. Siya po ay nagministeryo sa bansang Israel pagkatapos po nilang bumalik from captivity around 520 BC. At ang Book of Zechariah po, nakita natin po last week kung paano ipinakita from chapter 1 verse 1 to 6 kung paano merong naging displeasure or galit ang Panginoon sa mga ninuno po ng mga Hudyong bumalik at inaanyayahan ng Diyos ang mga Hudyo sa time ni Zerubbabel na bumalik sa Kanya. Turn ye unto me, at ang pangako ng Diyos, kung kayo ay babalik sa akin, kapwa akong babalik sa inyo, and I will turn unto you. Nakita po natin yan last week. At pagkatapos po ng 3 buwan, I want you to remember, 3 buwan po ang nakalipas, meron po muling word of the Lord na nireveal ang Diyos kay Zechariah. At yun po ang pag-aaralan po natin. Ito pong, mayroon pong from chapter 1 verse 7 hanggang chapter 6 verse 8, ito po ay naglalaman ng sequence of 8 night visions which are reported by the prophet. Ito ay pinaalam ni Propetang Zechariah kung saan inexplain po ito ng isang anghel. Ano yung kahulugan nito? At dito makikita po natin, ibinigay ng Diyos itong 8 vision kay Zechariah upang tulungan sila, i-encourage sila sa pagtatayo ng templo. So, in the background of Zechariah 1 hanggang 6, chapter 1 to 6, I want you to remember that the Jews under Zerubbabel, they are rebuilding the temple. They are constructing the temple. And while they are constructing the temple, the 8 visions appeared to Zechariah. At yung una at umpisa sa 8 visions po na yun po ang pag-aaralan po natin this morning. Go over in Zechariah chapter 1. Zechariah chapter 1. Babasahin ko po yung verse 7 and 8. Sundan niyo ako sa inyo pong mga Biblia. Zechariah chapter 1 verse 7. Upon the 4th and 20th day of the 11th month, which is the month Sibat, in the 2nd year of Darius, came the word of the Lord unto Zechariah, the son of Berechiah, the son of Iddo the prophet, saying, I saw by night, and behold a man riding upon a red horse, and he stood among the myrtle trees that were in the bottom, and behind him were their red horses, speckled and white. Shall we pray? Ama namin Diyos po na makapangyarihan sa lahat na nasa langit, kami Panginoon ay lumalapit po sa inyo. Tulungin niyo po kami, Ama, sa umagang ito. Patawarin niyo kami sa aming pong mga kasalanan. At higit sa lahat, bigyan niyo kami ng kaunawaan ng Zechariah chapter 1. We pray na maunawaan namin ang tamang interpretation po ng inyong pong salita upang ang mga katotohanan, Panginoon, ng Book of Zechariah ay mai-apply po namin sa aming pong mga buhay. We pray na ang bawat isa sa aming pong kalagitnaan ay magkaroon ng bukas na puso sa inyong pong salita, tanggapin ang inyong pong salita, sundin ang kalooban po ninyo sa aming pong mga buhay. We pray na ang banal na Espiritu, Ama, ang mangusap sa amin, tulungan niyo po kami sa ngalan po ng aming Panginoong Kristo. Amen. So, ito pong first night vision, dito po idiniklara ng Panginoon, the Lord is declaring that during this time, the Gentile nations are at peace. Ang mga hintil na nasyon during the time of Zerubbabel ay merong kapayapaan habang ang Jerusalem are in ruin. So ang pinaka-focus po ng first vision po dito, ipinakita ng Diyos ang mga kapitbahay nilang bansa ng mga hintil, specifically the Persian kingdom, they are at peace. Merong kapayapaan, merong seguridad, habang ang Jerusalem, ang bayang pinili ng Diyos, ang lugar na pinili ng Diyos sa bansang Israel, ay nananatiling wasak. At sa pamamagitan ng pagkakataong ito, ibinigay dito ni Jehovah ng Diyos
pinakita ng Diyos dito sa bansang Israel ang kanyang compassion, ang kanyang awa by restoring Jerusalem, by restoring the temple, and by restoring all the cities of Judah to prosperity. At ito ding first vision ni Zechariah, sa first vision din ni Zechariah, ito ang nagsaserve na bilang preparation for the next 7 visions. So ito pong first vision, ito ang naghahanda sa mga audience ni Zechariah upang ihanda sila sa the remaining 7 visions. So tingnan po natin, ito pong first night vision. Now, Zechariah 1:7, upon the 4th and 20th day of the 11th month, which is the month Sibat, in the 2nd year of Darius, came the word of the Lord unto Zechariah, the son of Berechiah, the son of Iddo, the prophet, saying. So dito po sa verse nito, we can see that the message happened or appeared or came to Zechariah on the 24th day of the 11th month. Ano po ang significance po nito? Yung 24th day of the 7th month, ito po ang ikalimang buwan na sila po ay nagtatrabaho sa templo. So 5 months na silang nagtatrabaho sa templo. If we check Haggai chapter 1:15, you can see there that on the 24th day of the 6th month, they started the construction. And then Zechariah 1:1, merong mensahe of repentance ang Panginoon, and that happened on the 8th month. And fast forward to the 11th month, ito pong first night vision came to Zechariah. So it was 5 months after they are constructing the temple. 5 buwan na silang nagtatrabaho sa templo, at dito nagbigay ng mensahe ang Diyos sa kanila. So, dito po sa verse 7, the recipient of the revelation from the Lord is the prophet Zechariah. Ang tagatanggap po ng direct revelation ng mensaheng ito, walang iba po si prophet Zechariah. And Zechariah is again identified as the son of Berechiah and the son of Iddo. That's verse 7. Now let's see verse number 8. Ano ang nakita ni Zechariah? In verse 8, I saw by night, and behold a man riding upon a red horse, and he stood among the myrtle trees that were in the bottom. Yung bottom po dito is valley. Pagka sinabi pong valley, merong 2 bundok, at sa pagitan ng 2 bundok po na yun po yung bottom or valley. And behind him were the red horses, speckled and white. So ito po yung vision. Now, tandaan po natin, ang mga propeta po during that time, specifically Zechariah, sila po ay nakakakita ng vision. Yun po ay direct revelation of the Lord ng Panginoon. Right now ba, tanong ko po sa inyo, can we experience the same experience that Zechariah had in our time? Hindi na po. Bakit? Dahil nung sinarado po ni John the Beloved ang canon of the Scripture, hindi na po natin kailangan ng vision and revelation right now. Because the whole revelation of God is already in our hand. Kung merong magsasabi po sa akin, Brother RJ, meron din akong naging vision kagabi. Pero instead na kabayo, ang nakita ko ay mga tipaklong. Anong ibig sabihin nito? Sa ating panahon, wala na pong meaning yun. Right. So, during the time of Zechariah, the Lord communicates to His people through visions. So it's divine. It's divine message ng Panginoon. Ano ang nakita ni Zechariah? Dito, in verse 8, we see, the word of the Lord came to Zechariah in conjunction with a night vision. The message, the word of the Lord came to Zechariah, at habang dumating yung mensahe kay Zechariah, meron siyang nakitang vision, night vision. At dito, sa bawat vision na nakita ni Zechariah, meron po kayong pattern na makikita. The pattern of the vision is for Zechariah to describe what he saw and ask question to the interpreting angel. So sa 8 pong vision na pag-aaralan po natin, meron kayong pattern na makikita. Zechariah seeing the vision and describing the vision, I saw it. And then Zechariah will ask the interpreting angel,
What does it mean? Ano ang meaning ito? So, kung mapapansin po ninyo, yan po ang pattern ng 8 visions po na yon. At dito, binanggit in verse 8, ano ang nakita ni Zechariah? Zechariah saw a man riding on a red horse. Merong isang lalaki na nakaupo sa isang kabayong kulay pula, at standing among the myrtle trees. May mga puno ng myrtle trees sa paligid niya, sa ilalim ng isang bottom or deep valley. Nasa loob siya ng talampas ng isang valley, at kasama ng lalaking ito ay yung mga horses na kulay pula, kulay speckled, or ibig sabihin ng speckled, probably reddish brown and white. So yun po ang vision po ni Zechariah. So I put an image in your study notes to picture out anong nakita ni Zechariah. And now in verse number 9 hanggang 11, tingnan niyo po ito. After Zechariah saw the vision, then said I, O my Lord, what are these? And the angel that talked with me said unto me, I will show thee what this be. And the man that stood among the myrtle trees answered and said, These are they whom the Lord had sent to walk to and fro through the earth. And they answered the angel of the Lord that stood among the myrtle trees and said, We have walked to and fro through the earth, and behold, all the earth sitteth still and is at rest. So dito po sa narrative ng Zechariah chapter 1, I want you to see that there are 2 angels here. So for you not to be confused, meron pong 2 anghel dito po sa Zechariah chapter 1. Yung una, the interpreting angel. Siya po yung angel na tinanong ni Zechariah, what are these? Anong ibig sabihin nito? That is the interpreting angel. At throughout the 8 visions, ito po ang kasama po ni Zechariah na nagpapakita ng vision at tinatanong ni Zechariah, Angel, anong ibig sabihin dito? Anong ibig sabihin nito? That's the first angel. The second angel ay tinatawag dito the angel of the Lord. Makita niyo po? The angel of the Lord. That's different from the angel na tinanong ni Zechariah. And this angel of the Lord refers to the Son or the second person of the Triune God. So ito po ang ating Panginoong Kristo. So there are 2 angels kayo makikita. Interpreting angel, and the second angel is the angel of the Lord. And dito, sa verse number 9, you see in verse number 9, Zechariah addressed the interpreting angel as my Lord, which means Adonai or Master, my Master. What does it mean? Anong ibig sabihin nito? Zechariah asked the angel about the meaning of the vision, and according sa verse 9, the angel answered that he would show what the vision was all about. So that's verse number 9. Now in verse number 10, the man who was standing among the myrtle trees answered and said that these are the ones whom the Lord had sent to patrol or to have expedition throughout the earth, or meaning to walk to and fro throughout the earth. And then the horses, probably yung horses na tinutukoy dito ay yung mga riders or the horsemen who ride those horses. So we can say na merong mga tao din na nakaupo dun sa mga kabayo na nakita ni Zechariah. But here, the horses or the horsemen reported back to the angel of the Lord the result of their patrol throughout the earth. Anong report nila? Sabi nila, Behold, all the earth sitteth still and is at rest. And then the horsemen describe the earth as remaining still and at peace. So, in summary, yung paliwanag dito nung vision, tinanong ni Zechariah, My Lord, interpreting angel, anong ibig sabihin ng vision na ito? Sabi nung man na nakatayo sa unahan, ito ang pinadala ng Panginoon sa buong mundo, upang magpatrol. Nakakita na ba kayo ng barangay tanod tuwing gabi? Yung nagpapatrol, ganun ang trabaho ng mga horsemen sa likod. They walk to and fro throughout the earth. At nung sabi dito sa verse number 11, yung naging report ng mga horsemen na nagpatrol ng mundo, ang sabi nila, Behold,
all the earth seated still and is at rest. Ang sabi ng mga anghel, sabi ng mga patrolling horsemen, ang buong mundo ay merong kapayapaan. Merong kapayapaan ang buong mundo. Now dito, dun sa vision po dito ni Zechariah, it was not mentioned by the interpreting angel, but the myrtle trees surrounding the angel of the Lord sa vision may represent the blessing of restoration in the millennium kingdom. We can say that. Na yung myrtle trees po, ito po ay nagpapatungkol sa restoration of blessing. Because if we check Isaiah 41 verse 19 and Isaiah 55:13, the myrtle trees is a representation of blessing, restoration of Israel. So, myrtle trees. How about the bottom? Yung bottom or valley. Bakit sila ay nasa valley? Probably, it represent the Kidron Valley. If you are aware sa geography po ng Israel, sa pagitan po ng Olive Mountain, Mount Olive, at ng Mount Zion or Jerusalem, meron pong namamagitan doong Kidron Valley. And probably, ito yung Kidron Valley na nakita ni Zechariah, which symbolizes a time of lowliness for broken Judah. So merong myrtle trees, speak of restoration and blessing, and merong valley, it represent lowliness ng bansang Israel. Now, tingnan po natin dito. Yung pong mga horses or horsemen who ride the horse, they represent po the heavenly angels whom the Lord sent to earth. Alam niyo po ba na ang Diyos ay nagpapadala po ng mga anghel sa mundong ito upang mag-report sa Kanya? Ang Diyos po natin ngayon, of course, ang Diyos po ay nasa langit, nasa Kanyang trono, pero pinapadala po niya ang Kanyang mga anghel upang magpatrol, to walk to and fro throughout the earth, to report back to Him what's happening on earth. So dito, yung horsemen na nakita ni Zechariah sa vision, it represent the angels, the heavenly angels, the good angels. And I want you to see this from the perspective of the angels who dwell in heaven, where the throne of God is. Sabi ng mga anghel, the earth remains still or unmoving. So isa pong argument about geocentricity, sabi nila, nung si Joshua ay yung pinatigil ni Joshua yung circuit ng araw, ito ay nasa perspective daw ni Joshua. So meaning, according sa science, based on your perspective, dun mo makikita kung umiibo ba yung mundo o hindi. But here, I want you to see, it is in the perspective of the heavenly angels who reside in heaven. As for them, sabi nila, the earth remains still and unmoving, proving the geocentric view ng creation ng Panginoon. So that's one thing na makita natin. And the Lord sent these angels to patrol the earth. Pinadala ng Diyos itong mga anghel na to upang maglibot sa mundo. And also, of course, we can know Job chapter 1. In Job chapter 1 says, sabi ni Job, itong truth na ito, sinabi din to ni Job, sabi ni Job in Job chapter 1, now there was a day when the sons of God came to represent themselves before the Lord, and Satan came also among them, and the Lord said unto Satan, whence comest thou? Then Satan answered the Lord and said, from going to and fro in the earth, and from walking up and down in it. So, ang mga anghel po right now, specifically yung mga good angels, they are walking to and fro throughout the earth to report back to God what's happening on earth. So, ito po ay nagpapakita that God knows everything in our time. That's right. God knows everything. Hindi lamang dahil sa kanyang all-knowing and all-present ng Diyos sa lahat ng lugar, but also He sends angels to know everything on this earth. So, yun po yung vision na nakita ni Zechariah. At dito, I want you to pay attention sa report ng mga angels nito. Ano ang naging report ng mga angel sa Son of God, sa angel of the Lord? The angels report back the condition of the earth to the Lord, affirming that all is calm and at rest. Merong kapayapaan, Panginoon. Panginoon, nilibot namin ang buong mundo. And that time, the Persian Empire is existing.
under King Darius. Sabi nila, Panginoon, ang buong mundo ay merong kapayapaan. Merong kapayapaan. Just imagine, historically, after 2 years ni King Darius, during that time na sinulat ni Zechariah itong Zechariah chapter 1, si Darius po ng Persia ay 2 taon na pong namumuno ng mundo. At sa pamamagitan ng 2 taon na to, he was able to establish peace throughout the world, throughout the empire. At yun ang nireport ng mga anghel sa angel of the Lord. At dito, sabi dito ng mga angel, the Gentile nation were at rest while Jerusalem remained in ruin. Ito po ang pinaka-point ng vision. Ito po ang pinaka-point ng vision, ng first vision. Ang buong mundo ay merong kapayapaan habang ang bayan ng Diyos ay wasak. So, ang tanong, anong encouragement ito para sa isang Hudyo na naggagawa ng templo ng 5 buwan na? What is the implication of this first vision to the Jews who are building the temple for 5 months? So the vision of Zechariah that he communicated to Zerubbabel, to Joshua, and to other returned Jews, the Lord knows that all nations are in peace, but He also knows that Jerusalem is in ruin. So, habang ang buong mundo ay merong kapayapaan, yung bayan ng Diyos ay wasak at walang kapayapaan. Kaya nga, dito, tingnan niyo po, ang Jerusalem ay in ruin, and during the time na ito, the wall was broken, and the temple was unfinished, and the entire city was not at rest. Ang buong mundo ay merong kapayapaan, pero ang bayan ng Diyos ay hindi mapayapa at wasak. Now, go over in verse number 12. Tingnan niyo po yung verse number 12. Then the angel of the Lord answered and said, O Lord of hosts, how long wilt thou not have mercy on Jerusalem and on the cities of Judah, again, which thou hast had indignation, this 70 years? Bilang resulta, as the result of the report of the patrolling angel, verse 12 says that the angel of the Lord asked and said, the Lord of hosts. So dito po, pinakita po sa atin dito, the prayer of God the Son to God the Father. God the Son is speaking to God the Father, and ang sabi ng Panginoong Hesukristo, how long will He have not mercy in Jerusalem and other cities of Judah? Ang Diyos Anak po ay nagsasalita sa Diyos Ama. Pagkatapos mag-report ng mga anghel na nag-ikot sa buong mundo, merong kapayapaan. Ang sabi ng Diyos Anak sa Diyos Ama, hanggang kailan, Diyos, Jehovah, ikaw ay how long will He have not mercy on Jerusalem? Hanggang kailan ka hindi magbibigay ng habag sa Jerusalem? Hanggang kailan ka hindi magbibigay ng habag sa ibang bayan ng Judah? So yan po ang verse number 12. Dito po, binanggit din ng verse 12, God the Son or the angel of the Lord referred to the indignation or anger or wrath that He poured out on Judah for 70 years. So pinaalalahanan ng Diyos Anak, ang Diyos Ama, Jehovah, Lord of hosts, kailan matatapos yung galit mo sa Jerusalem? Do you remember na nagbigay ka ng indignation or galit sa Kanya ng 70 taon? Yung 70 years po dito, yung 70, ito po ay nakabase sa prophecy po ni Jeremiah in Jeremiah 25:11. You can check that in your study notes. Pero I want you to pay attention on the message of the angel of the Lord to the Lord of hosts. This is God the Son speaking to God the Father after knowing that all the world is at peace while the city of God is in ruin. How long will He have not mercy on Jerusalem? Panginoon, hanggang kailan ka hindi magpapakita ng habag at awa sa Jerusalem? Now, verse number 13. Ito po ang sagot ng Lord of hosts or God the Father. And the Lord answered the angel that talked with me with good words and comfortable words. Dito po, Jehovah is now communicating
to the interpreting angel, angel that talked with me, that's the interpreting angel with good words and comfortable words. So, in response to the question of the angel of the Lord of hosts answered the interpreting angel with good words, or pleasant word, or comfortable words. So that's the good thing. Ito pong mga salitang ito, these words are pleasant, bringing comfort to the hearers. Ito po ay ini-echo ba kung ano yung pinarapisay po ni Zechariah na mangyayari after 70 years. Now, I want you to go to Jeremiah 29. In Jeremiah 29 verse 10, tingnan niyo po ang inyong pong mga Bible. Jeremiah 29:10. May request po na basahin po natin ng sabay-sabay. Jeremiah 29:10. Jeremiah 29:10, ready? Read. For thus saith the Lord, that after 70 years ye accomplished at Babylon, I will visit you, and perform my good word toward you, in causing you to return to this place. So before captivity, before 586 BC, Jeremiah prophesied that Jerusalem will be destroyed. But also he prophesied that after 70 years of indignation of the Lord toward Jerusalem, he will return he will visit Jerusalem and perform good word toward Jerusalem. At ito po ang nakita ni Zechariah. Ito yung binigay na mensahe ng Panginoon sa interpreting angel. Good words and comfortable words. Now verse number 14. Verse number 14. So the angel that communed with me said unto me, Cry thou, saying, Thus saith the Lord of hosts, I am jealous for Jerusalem and for Zion with great jealousy. So, I want you to follow the narrative, the communication of Zechariah chapter 1. Una, the reporting angel, the patrolling angel report to the angel of the Lord. And then the angel of the Lord communicated the Lord of hosts. After that, the Lord of hosts communicated to the interpreting angel. And after that, the interpreting angel communicated back to Zechariah. So that's the flow of sequence. So yung una, yung mga anghel na nag-report na ang buong mundo ay maayos. Pagkatapos po noon, ang Diyos Anak ay nagsalita sa Diyos Ama. Kailan ka hindi mahahabag sa Jerusalem? Pagkatapos po noon, yung Diyos Ama ay kinausap yung interpreting angel, and pagkatapos po noon, yung verse 14, the interpreting angel communed with Zechariah and said unto him, Cry thou, isigaw mo ito, iproklama mo ito, Thus saith the Lord of hosts, I am jealous for Jerusalem and for Zion with great jealousy. After hearing the good and comforting words, the interpreting angel told Zechariah that the Lord of hosts is jealous. The Lord of hosts is zealous or passionately devoted to Jerusalem. I want you, Zechariah, I'm the interpreting angel, I want you to proclaim to Zerubbabel, to Joshua, and to other Jews that the Lord of hosts is passionately devoted to Jerusalem. I want you to remind them that God is serious and loving and passionately devoted sa kanyang syudad, sa kanyang bayan. At dito, tandaan po ninyo, the Lord chose Jerusalem. I put the verses, I put Zechariah 3:2, 1 Kings 14:21, and 2 Chronicles 6:6, na ang bayang pinili po ng Diyos ay hindi po Taguig City. Hindi po pinili ng Diyos ang New York City. Ang pinili pong bayan ng Diyos ay ang Jerusalem. At sa pagkakapili po ng Diyos sa Jerusalem, He has never taken His eyes off it. Even during the time of judgment, never pong tinanggal ng Diyos ang kanyang jealousy or passion sa bansang Jerusalem or sa bansang Israel. Hanggang sa ngayon po, even today, though Israel is in great rebellion against God up to this day,
the devotion of the Lord never nanahiwalay po sa bansang Amen. Israel. That's right. Kung alam niyo po ang mga mangyayari sa future, darating po yung time na ang programa po ng Diyos ay babalik hindi na sa churches, kundi sa bansang Israel. That's right. At yun po ang binanggit dito in Zechariah 1:14. The Lord of hosts is jealous for Jerusalem. And I want you to pay attention that the Lord's jealousy or passion or devotion was focused on Jerusalem and Zion. In the city itself, in the place itself. Yep. Ulitin ko po, the jealousy of the Lord is focused on Jerusalem Yes. and Zion. Yun po ay lugar. Now, ano pong makikita natin dito? Throughout the history, God has displayed His jealousy for the place He appointed to meet with His people. Amen. That's right. Gusto ko pong tandaan ninyo, sa buong history po ng mankind, meron pong lugar kung saan itinatakda ang Diyos, kung saan siya makikipagniig, makikipag-fellowship sa kanyang mga tao. Amen. That's And right. this time, ang Jerusalem po ang piniling lugar ng Diyos. That's right. Yung mga Hudyo po, hindi po sila makikipagtagpo sa Diyos, makikipag-fellowship sa Diyos sa Shushan Palace. Hindi po sila pupunta sa Ninive. Wala pong ibang lugar kung saan itinakda ang Diyos na makapagniig siya kundi sa Jerusalem. Alright. And dito, the Lord reminds them, the interpreting angel is commanding Zechariah, proclaim it. Amen. You preach it. You cry it, that the Lord of hosts is passionately devoted to Jerusalem and to Zion. Now, if we know, anong lugar kaya na itinakda ng Diyos in our time? Church. To church. Amen. Can we say this? If the Lord is passionately devoted to Jerusalem during the time of Zechariah, can we say that the Lord is passionately devoted for His local churches? Amen. That's right. Do you remember what Paul said to Ephesus Baptist Church? Husband, love your wives even as Christ. Christ also loved the church and gave Himself for it. Amen. Christ gave Himself for Ephesus Baptist Church. So He was passionately devoted to Jerusalem. In our time, He was passionately devoted to the local churches. Amen. That's right. That's why, kung ikaw ay church member, kung ikaw ay mananampalataya, church is very important. Yes, it is. Because the Lord's jealousy is to His appointed place. Amen. So I hope you get that truth. Now in verse number 15, and I am very sore displeased with the heathen that are at ease, for I was but a little displeased, and they helped forward the affliction. So dito po, he contradict yung kanyang jealousy ng verse 14 with sore displeasure sa Gentiles. So dito, the Lord of hosts countered His great jealousy with His sore displeasure. Pag sinabi pong sore displeasure, ito po yung galit na parang to break forth in anger. Para siyang explosive anger. Nakaranas na ba kayo na dumating kayo sa punto na parang yung galit nyo ay parang explosive anger? Ito po yung tinutukoy po dito ng Panginoon. I have the explosive anger sa mga Gentile nation. Yes, they are at peace right now. They are at rest right now. But the Lord said, I am very sore displeased with the heathen that are at ease. Bakit? Verse 15 says, and because they held forward the affliction. Ano pong ibig sabihin nun? Yung huling phrase ng verse 15, that they held forward the affliction, ang ibig sabihin lang po nito, they held forward, or meaning, they held for evil. Ibig sabihin, yung tinutukoy po dito, yes, ginamit ng Diyos ang Assyrian kingdom to destroy the northern kingdom of Israel. Yes, ginamit ng Diyos ang Babylonian to destroy Judah. Yes, ngayon, Persian kingdom right now. Pero dito, the Lord is displeased with them because they held forward the affliction. Meaning,
They oversee their limit. Parang, kumbaga parang, naging lagpas sila sa kasamaan na pinakita nila sa Jerusalem. I want you to know na ginamit ng Diyos, for example, ang Babylonia. The Babylon was used by the Lord to judge Israel, but what Babylon did is they overexceed the limit. Na merong limit na nilagay ang Diyos, at dahil sinobrahan nila yung limit ng kasamaan na pinataw nila sa Jerusalem, the Lord is sore displeased with them. Yun po ang tinutukoy dito, and they held forward the affliction. They held the evil sa bansang Jerusalem. At dahil doon, may galit ang Diyos sa mga bayang ito. Now, bilang application sa ating panahon, meron bang bansa sa ating panahon na galit sa bayan ng Diyos? Ngayon, in our current events, do you know countries that are evil against the chosen nation of God? No. Now, based on the book of Zechariah, can we say that the Lord is pleased with them? With Iran? With Syria? With Lebanon? No. No, we see in the book of Zechariah that the Lord's honor His promise to Abraham in Genesis chapter 12. That's right. Ito pong galit ng Diyos, it goes back to Genesis chapter 12. Yep. Sino man ang magbe-bless sa bayan ng Diyos, ay ibe-bless ng Panginoon. Sino man ang gagawa ng evil, and they help forward the affliction toward Jerusalem, toward the chosen nation of God, they will receive curse. So, that's yung pong praise ng verse 15 na, "For I was but a little displeased," that refers to the displeasure of the Lord toward Jerusalem. The Lord is so severely displeased with Gentile nation, pero sa bansang Israel, kung ikukumpara yung galit niya with the other nation, the Lord is just little displeased. So yung galit ng Diyos sa bawat Gentile nation ay sobra, pero sa bansang Jerusalem, it just a little displeased. So Zechariah mentioned that. Now in verse 16 and 17, last verses, may request na basahin po natin yung 16 and 17. Zechariah 1, 16 and 17. Ready? Read. Therefore thus saith the Lord, I am returned to Jerusalem with mercies. My house shall be built in it, saith the Lord of hosts, and the line shall be stretched forth upon Jerusalem. Cry and say, thus saith the Lord of hosts, my cities through prosperity shall yet be spread abroad, and the Lord shall yet comfort Zion, and shall yet choose Jerusalem. So, another thing that Zechariah preached is not only the displeasure of the Lord toward Gentile nation, but also here, Zechariah in conclusion, and as an answer to the question of the angel of the Lord, how long you will not have mercy toward Jerusalem? Ito pong verse 16 and 17, ito po ay sagot ng verse number 12. Hanggang kailan ka hindi magkakaroon ng habag sa Jerusalem? At bilang sagot, ito po ang sagot ng Diyos. Ito pong verse 16 and 17, it declares that the Lord has returned to Jerusalem with mercies. Sabi dito, I am returned to Jerusalem with mercies. So, verse 12 is the question, verse 16 is the answer. The Lord already returned to Jerusalem with mercy. And bilang ebidensya, as evidence of His mercy, in verse 16 and 17, you can see 4 evidences of the Lord's mercy toward Jerusalem. Una, my house shall be built in it. Bilang patunay ng habag ko sa inyo, ang aking bahay, the temple, will be built in it. Pangalawa, a line shall be stretched forth upon Jerusalem. Ito pong line stretched forth upon Jerusalem, it signifies the restoration of the whole city, which happened during the time of Nehemiah. If we check Nehemiah, in the book in Nehemiah, during 444 BC, 76 years after the first night vision, yung pong buong syudad po ng Jerusalem ay na-restore. Pangatlo, yung pong
My city through prosperity shall be spread abroad. Ang ibig sabihin po nito, ang buong bayan po ng Jerusalem at yung mga syudad ng Judah shall once again overflow with prosperity, symbolizing a restoration to blessing and abundance. And lastly, the Lord shall yet comfort Zion and shall yet choose Jerusalem. Ikaapat pong ebidensya, Zion will receive comfort and Jerusalem will once again be the city of the Lord's choice. So, bilang sagot po ng verse 12, ng tanong ng angel of the Lord toward the Lord of hosts, how long? Hanggang kailan ka hindi magbibigay ng habag sa Jerusalem? Ito ang sagot, verse 16 and 17. I am ready to return to Jerusalem with mercy. And as evidence ng aking pagbalik sa Jerusalem, una, the temple will be rebuilt. Pangalawa, the whole city will be rebuilt. Pangatlo, this city will prosper. At pang-apat, Zion and Jerusalem will have comfort and my choice. And of course, we know, historically, this was fulfilled during the time of Zerubbabel and the time of Nehemiah. But ultimately, ito pong promises na ito will be fulfilled during the millennium reign of the Lord Jesus Christ in the future. So, at ito po ang first vision na makita natin. Now, bilang application, I want to put yourselves sa mga Hudyo na nagko-construct ng templo. Because the setting of the first vision na ating pong pinag-aralan, ito po ay para sa mga Hudyo na nagtatayo ng templo. Now, kung ikaw ay isang Hudyo na gumagawa na to, is it a comforting word for you or no? Habang tinitingnan mo siguro, kung ang gaano kayo nakaranas ng hirap during the Babylonian captivity, habang tinitingnan nyo per se yung oppression ng Persian kingdom, at na-receive nyo ang mensahe nito, is it a comforting for you to continue to build the construction of the temple? And bilang application, we're not constructing temple right now, but we're fulfilling the will of God in our time in the local church. Right. And just like the time of Zechariah, the Lord has plan and will and blessing for us, just like them. Kung alam natin yung mga pangako ng Diyos para sa atin in the future, that we will rule and reign with Christ, and we will be rewarded in the judgment seat of Christ, is it a comforting for you to continue in the Lord? Ito ba yung bibigay sa'yo ng comfort na, ay nakita ko na meron palang gantimpala ang aking ginagawa sa local church? Nakita ko na yung faithfulness ko sa church, faithfulness ko sa Word of God, faithfulness ko sa prayer and the things of God has reward, just like what Zechariah preached to the Jews. Do you think it will encourage you to continue? I think so. I hope naging encouragement din to sa atin. Kung paano ang Diyos, another thing that I want you to see, if the Lord is jealous to His appointed place in Jerusalem, I want you to remind you, the Lord is also jealous in our time to His local church. That's right. Passionately devoted ang Diyos ngayon sa Kanyang simbahan. Amen. And how about you? Yep. Do you have the same devotion sa simbahan ng Panginoon? This is a challenge for you. Do you have a zealousness, just like the Lord's zealousness, na maging tapat, not forsaking the assembling of ourselves together? That's the question that you need to answer. Shall we pray? Ama naming Diyos po na makapangyarihan sa lahat, salamat Panginoon sa Book of Zechariah, na ipinakita niyo po Panginoon sa amin kung paano ang plano po ninyo sa inyong pong piniling bayan, that you will restore them. At higit sa lahat, salamat sa katotohanan na kung paano kayo nagbibigay ng rewards sa mga Hudyong nagtatrabaho sa templo. The promised restoration of their city is the same thing na mga pangako para sa inyo pong mga Kristiyano in our time. We pray na ang truth na amin pong nakita this morning ay mapanghawakan namin, hindi natanggapin po namin, at higit sa lahat, gumawa kami upang hindi namin dayain ang aming pong mga sarili. Sa ngalan po ng aming Panginoong Kristo, Amen.
Iko natin ang ating ulo, pikit natin